Sa video na to ay aalamin natin ang fuel consumption ng DA17V. Spasya pala to. Pero huwag kayong mag-alala dahil meron akong kaibigan na merong DA17V. Anong gagawin? Aalamin natin kung ano yung fuel consumption ng DA17V. O sige. Okay lang? Pwede. Oh, matipid to. Ha? Matipid to. Sabi mo eh. Ayan guys, sobrang excited niya sa video na to. Kaya huwag natin patagalin. Tol, taga lang tol. Meron na kasi itong 11.7 kilometers per liter na nagbibilang na siya agad dito sa dashboard. Pero iba pa rin yung kinocompute talaga sa full tank method. Muntik pang mawalan ng kwenta ang video na to. Pero buti na lang sinabi mo na okay pa rin na testingin natin na i-full tank method ang DA17V Tiptronic na ito. Okay na ba tol? Okay na tol, tara. Okay, huwag natin patagalin. Magpagas na tayo. Let's go. Unleaded po, unleaded. Unleaded full tank. Vlog yan, sir. Opo, vlog po. Ito po kuya, John Engero po. Pero yung video po na to mapapanood nyo Mayor TV po. Mayor TV. May mayor? Opo. Di po, Mayor TV lang, Mayor TV. Ano masasabi mo sa gasolina tol? Mahal. Grabe ano? Amoy mamahalin, no? Oo, Ayan guys, kagaya ng palaging ginagawa ay yun nga, full tank method ang gagawin natin. So, kailangan sa method na ito, may full tank natin. Ayan guys, pagka makikita nyo si Sir John Engero, sobrang dami niyang stickers. Tol, hindi naman natin kailangan alamin nyo kung gaano karami yun eh, no? Hindi. Pero ikwento na lang natin na ang full tank na kinarga natin ngayon ay worth 1,209.72. Yan po ay 12.51 liters. 96.7 pesos per liter na ngayon ang unleaded mga kaibigan. Mura pa rito kumpara dun sa iba. Shoutout sa Uni Oil. Baka naman. Siniro ko na yung trip A, ni-reset ko na. Kasi kakailanganin natin to dun sa mga detalye na kailangan. Biyahe na tayo. Saan tayo pupunta? Ewan ko, ano mo lang ako eh. Road trip lang. Road trip lang. Road trip. Para lang makompute natin ang fuel consumption ng DA17V Tiptronic. Okay guys, andito na kami ngayon sa isang kainan dito sa may Bustos, Bulacan. And so far tol, report naman natin kung ilang kilometers na bang inandar natin. Tayo ay naka 38.7 kilometers simula nung naggasolina tayo. Siguro tol, mamamonitor mo ba yung kung ano yung sinasabi niya na fuel consumption? Dito? Kasi yung iba nagbabase lang dyan eh. Oo. So hindi siya talaga basihan. I-full tank method nyo talaga. Nasubukan ko na siyang silipin ng umaandar ako ng rekta sa superhighway. Nasa 19.5. Minsan namabot sa 20, 19.8, ganun. Lalo pag nakarekta, no? Pag nakarekta, tas yung nakakinta ka lang, tas konting pitik-pitik na lang. Yung bang hindi nahihirapan yung makina dun sa mabilis na andar. Kumbaga nag-glide na lang, pag-glide lang siya. Ayan. So maraming factors kasi talaga ang pagkuha ng fuel consumption ng kahit na anong sasakyan. Bago matapos tong video na to ay kukwentahin natin kasama si Sir John yung fuel consumption nitong Sinetoy DA17V 4x2 na merong 4x4. Yun. Tapos tol, mamaya kasama sa computation yung mga paghinto natin, kagaya niyan. O nagko-consume siya ng gasolina nang di tayo maandar. Mamaya factor lahat yan sa sa traffic, factor lahat yun sa pag-compute kung ano yung magiging final na resulta. Maraming factors na pagbabasihan yung magiging resulta ng kwenta ninyo. Ultimo, gaano kabigat yung karga mo, ano yung dinaanan mo, nakarekta ka ba, nag-off-road ka ba, Size ng gulong, size ng gulong. klase ng gulong. Merong mga magkakaibang klase ng gulong kahit same na size. Basta magkakaiba ng klase ng gulong, all-terrain, off-road, pang-city, factor pa rin yun sa magiging fuel consumption. Factor din guys yung yung kondisyon ng sasakyan. Driving habits. Ayun. Yung masyado kang magasolina kahit di mo naman kailangan. Yun. Susunog ng
gasolina yun. Ngayon. So, yan. Itong maneho naman ni Sir John, hindi mo naman tinitipid, tol. Baka mamaya, ini-stylean mo kami na para, para tumaas yung, yung kilometers per liter, ha? Hindi tol, kung ano yung style, kung ano yun, nakita mo naman yung Normalan lang. Normal lang yun. Sa tansya mo, ano yung average speed natin kanina sa NLEX? Sa NLEX, tumakbo tayo, nakita ko yung top speed natin 85. Tapos yung normal na under niya 60, 70. Ayun, sinisilip ko rin. Kasi kinakabahan ako eh. Kasi, ang tulin kasi, tol. Matulin ba? Malulain ako sa speed eh. Hindi pa ako nag-banky. Hindi. Mamaya, itutuloy natin yung biyahe para malaman na natin ano nga ba ang fuel consumption ng ganito DA17B. Ayan, pero ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo. Feeling ko mga ano yan, tol. Kasi Pwede rin hindi sa dulo yung lapag mo nung tol, baka skip nila hanggang dulo na. Balay mo, eto na. Oo, kasi ito na nga, sasabihin ko na nga. Ang fuel consumption nitong DA17B ni Sir John Engero ay 14.2 kilometers per liter. Yun yung hula ko. Ikaw, tol, ano hula mo? Hula ko? Oo. Syempre, kilala ko to. Oo eh. 17. 17? Grabe. 17 to 18. Ganun. Bigyan mo ko ng definite na ano lang. 17.2. 17.2. Ayan, 14.2, 17.2. Ayan, abangan natin. Kung kakain muna kami. Puro kwentuhan na lang to. Yan guys, andito kami sa RNJ, Anli Sarap. Kwento mo naman, tol, kung anong in-order mo? Order ako ng ginataan. Ginataan. Ginataan na tuna yata ito. Apo, sinigang po. Ayun, sakto. Ayun. Ayun, kakalapag lang mga kaibigan. Sinigang na belly. Yan, Ng pakita ko sa tuna. inyo. Tuna Oo. yan, tuna. Pakita ko sa inyo. Yan. Ano pa yan tol? Salmon. Salmon ba? Salmon yan. Salmon? Ito yung tuna, itong gata. Ayan, ginataang tuna. Tapos meron tayo nitong Pork barbecue. pork barbecue. Nung pumunta tayo ng ng Palawig, Sambales, No. nung nag-stop over tayo para kumain, ito rin yung kinuha ko. Oo nga, no? Oo. Tsaka yung serving, bukod sa malaki na yung isda, malaki pa yung putol. Oo. Kumbaga galante. Oo. Galante yung serving. Okay, sir, salamat. Sarap yun, sir. Tol, kumusta yung mo? Yung kinakain mo? Yung ginataan? Napakalinamnam. Malinamnam. Naku, ang hirap magsalita niya kasi kaharap namin yung... kaharap namin... Oo. Ang hirap magsalita, kaharap namin yung may-ari. Pero totoo naman eh. Malinamnam. Positive naman. Posibleng daling ko dito pamilya ko. Bakit, tol? Food trip. No. Sir. Apo. Salamat po. Sige po, sir. Ngayon, tol, wala na may-ari. Kaya di ko lang sabihin yung totoo. Sarap nito. Hindi ko madidigman yan. Tingnan mo, tol. Sarap no? Ano nga to? Masarap kumain. Well, ako kasi tol, fan ako ng ganitong ambience. Yung parang mainit. Parang ganun, ako madali akong Pero parang lang Parang lang, pero parang hindi siya mainit lang, pero hindi mainit. Alam mo yung yung tagusan yung hangin. Kasi ako tol, mabilis ako ma-intimidate sa mga de-aircon na kainan. Parang, ewan ko, parang hindi ako masyadong fan. Fan, mainit. Fan ako nung ganito, yung electric fan lang talaga. Sa akin, ang dating sa akin nung lugar, stop over sa malayong biyahe. Di ba yung mga punta kang Bicol, punta kang Ilocos, mag-stop over kayo kasi tanghalian na. Parang ganito, sa tabi na ng highway, Saktong-sakto. Kawayan. Basta malaki yung serving, marami yung serving, generous din sa lasa. Yun yung napansin mo? Oo. Yung iba kasi pag marami na yung sabaw, matabang na eh. Sulit yung biyahe natin. Ilan yung kilometers na binahe natin? 30 plus, basta mga 30 plus, 38 something, mga ganyan. Sulit agad. Harap tol. Healthy nung mga kinuha natin, salmon, tsaka Oo, kasi tuna. meron tayong pork barbecue. Pambalanse. Hindi natin pinapansin yung barbecue. Hindi scripted to.
Nandyan lang talaga yung barbecue, hindi namin pinapansin pa. Kasi yung mga isda pa lang tol, panalo na kagad. Pag sa bahay, ba, bumili ka pagkain, ako sa amin kasi may mga barbecue eh. Barbecue, uunahin talaga yan. Dito hindi natin pinapansin eh. Tol, parang uling beses na ginawa natin itong ganito, kumakain tayo. Cebu, no? Cebu. Parang may isang taon na rin yun tol, yung nag-Cebu tayo. 2024 yun, November. Magdadalawang taon na pala. Sa Kalate. Bilis no? Parang kailan lang. Oo. Parang kailan lang, ang mura pa ng gas. So yun nga, dahil mahal yung gas at naghanap sila ng sasakyan na pwede nila i-consider kung anong... Maganda itong ginagawa mo tol, yung fuel consumption. I-review mo yung fuel consumption ng iba-ibang mga minivan. Tama ba? O ito, J17B kung trip nyo or parang gusto nyo ganun yung sasakyan na kunin, makikita nyo mamaya kung ano yung fuel consumption ng J17B. Tsaka ilang ulit naman natin sinabi. Guys, hindi porke kung ano man ang maging resulta nitong video na to, Same na sa... hindi ibig sabihin nun lahat ng DA17B ay ganun. Kasi nga, katulad nung pinag-usapan natin kanina, maraming factors ang makaka-apekto sa fuel consumption ng isang sasakyan. Hindi pare-parehas talaga yan. Lalo yung mga minomodify, no, yung mga nililift, napalitan ng malalaking gulong, syempre ano talaga yun. Well, technically kapag nawala sa sa design ng factory from stock, May effect agad yun. matic yun. Kasi alam ko sa Japan, ang mga sukat lang ng mga mags ng J17 ay kung hindi 12, 13. Bira yung 14. So yun siya. Kaya kapag nag-modify ka, nag-15 ka na, yan, diyan na magsisimula yan. Nag-lift ka na. Pero hanggat stock yung sukat ng mga ng mga parts ng sasakyan mo, all goods yun. Malalaman din pala natin sa video na totoo kung sa loob ng isang taon may nagbago sa fuel consumption din nito. Kasi nung nag-Bicol naman kami, nag-consume siya ng 17 to 18. Yun nga, kaya yun yung hula ko kanina, 17 to 18 kilometers per liter. Last year na yun, isang taon na nakalipas. Isang taon na yun, pero ang sukat ko kasi noon, after 100 kilometers. So mahaba-habang biyahe talaga. Ito namang biyahe na to, para lang makakain tayo dito. Yan tol, mabalik tayo rin sa kainan na to. Ako, lagi ko rin tinitignan kung sino-sino yung madalas kumakain. Yan, marami rito, halo-halo guys. Literally, may halo-halo rito. Ice cream and halo-halo. Kasi sigaw lang. Pero yun, yung mga kumakain dito ngayon ay araw ng Tuesday. Parang galing ng opisina. Yung iba ay mga pamilya na piniling dito kumain. Kesa sa bahay nila, para siguro hindi na magluto, no? Meron nga mga mga solo trippers eh. Yung mga walang kasama, gusto lang po trip dito. Kanina may nakita ko mga may dalang helmet, so mga nagla-rides. Halo-halo rin talaga. Along lang siya, along major road eh. Bypass road eh. Yan guys, mamaya ulit. Totoong kain muna kami. Medyo pigil yung subo namin kasi nanonood kayo. Okay guys, so yun, nakakain na kami rito at ayun, nagpahabol pa nga sila ng halo-halo kasi ang sarap talaga ng kumain dito. Syempre pag masarap yung kain mo, tapos pagkatapos mong kumain, medyo may panghimagas ka na halo-halo, ay talagang kumpletong-kumpleto ang pakiramdam. So kung kayo ay nagugutom, kung gusto nyo trip ng masarap at relax ang pakiramdam, dito kayo pumunta sa RNJ Anli Sarap. Dito lang yan sa may Bustos, Bulacan. Ayan, tatanong ko si Sir Ruel kung ano. Yung interview Hindi, tatanong ko lang kung paano pumunta rito. Nagbaba lang ng flyover dito sa Bustos. Bypass. RNJ Anli Sarap. Kami ni Sir John, sinearch lang namin sa maps. Lumabas naman siya, RNJ Anli Sarap. Napakadaling puntahan, napakasarap kainan. Ikaw tol, babalik ka pa ba rito? Oo. Siyempre, sasama ko pamilya ko. Pang pamilya yung kainan eh. Oo, tama. Pero may kinukwento si Sir Ruel kanina eh. Na hindi lang pamilya yung dinadala rito eh. Ano pa? Kaibigan. Kaibigan, katrabaho. Ba't natatawa ka? Galing sa dentist. Nakikita lang ibig ka. Okay. Ayan, yun lang. Punta kayo rito. Kung gusto nyo kumain ng masarap na lasa at masarap na pakiramdam, punta kayo rito, RNJ Anli Sarap. Talaga namang Anli ang sarap. Okay, biyahe na kami ni Sir John. Let's go.
ngayon guys ay nandito na tayo ulit sa may Valenzuela, particularly dito sa may Uni Oil. Ayan, malapit dito sa may dalan-danan, malapit sa lokal ng Malinta ng Iglesia ni Cristo. So, ayan, gaya na nakita nyo, medyo maraming sasakyan na nagpapagas. Ang date pala natin ngayon guys ay April 7. Ayan, Tuesday ngayon. So, ngayon yung nagtaas ng gas. Kasi sabi nila, di ba, parang every Tuesday daw nagtataas ng gas. Parang kung merong adjustment sa presyo ng gasolina o ng diesel, ay tuwing Tuesday yun nangyayari. Well, anyway, andito tayo para muling magpa-full tank. Siyempre, i-consider natin yung naging biyahe namin. So, karamihan ng biyahe natin for today's video ay nangyari sa may NLEX, sa may bypass. Although may mga parts na, tulad nito, nakahinto lang yung sasakyan pero naka-on siya, naka-start siya. And swabe lang, konting city driving, mostly highway, rekta driving. Sobrang daming factors ang makaka-apekto sa fuel consumption ng kahit na anong sasakyan. So hindi po tayo pare-pareho. Hindi porke itong DA17 na to ay ganito ang fuel consumption, hindi ibig sabihin nun ay ganun din ang fuel consumption ng DA17 mo. Magkakaiba po yan. Ayan. Ngayon ko lang napansin, naka-blue pala ako. Tapos kasama ko kulay blue rin na minivan. Pro 5 gasoline 91 unleaded full tank. Start 0 po. Safety reminder strong sir. Baka may gusto kang batiin, Daniel. Sana po. Okay naman po. Okay naman. Sana bumaba na yung gas. Sana nga. Tol, dito na natin tatapusin yung yung kilometrahe. 77.2 77.2. kilometers. Total distance traveled. Okay, 77.2 kilometers total distance traveled. Okay, 77.2 kilometers divided by 6.53 liters. So ang lumabas mga kaibigan ay 11.82 Liters. liters. So 11.8 Ano, kilometers per liter. liter. Oh. Napatunayan natin yung nakikita natin sa dashboard. Hindi at the Hindi moment siya lang yun. at the moment yun, hindi siya accurate na yun talaga yung fuel consumption mo sa buong trip mo. Ang buong trip namin ni Sir John na naka 77.2 kilometers kami, nakagastos tayo ng 6.53 na litro ng gasolina, which brings us to 11.82 kilometers per liter. Okay, ano masasabi mo ron, Tol? Nasasakyan mo to? Na-surprise ako na mas mababa siya ngayon compared sa dating measurement na ginawa ko nung nagpa full tank method ako dati. 17 kasi yun dati, 17 something. Siguro dahil factor din yung syempre almost 2 years ago na yun. Pwedeng nagbabago na, may mga parts na dumudumi sa sasakyan na nakaka-apekto sa fuel consumption ng sasakyan. So, dun sa hulaan natin, ako panalo nga. Panalo ka, mas malapit. Oo, 14.2 ako eh. Pero ako, Tol, sa totoo lang ang nag-expect din ako ng Mas mataas. mas mataas sana na kilometers per liter. Parang in-expect ko nga, tatama ka eh. Ayun, yun talaga yung lumabas Oo, yun yung lumabas. Kasama doon yung mga matagal na hinto, naghihintay tayo sa parking, yung mga traffic. Pero kasama naman talaga sa real life scenario ng ng pagdadrive. Kumbaga yung driving mo naman ngayon, yung travel naman natin kanina ay hindi para tumipid tayo sa gas. Yung normalan lang talaga. Hindi natin minanipulate yung driving natin ngayon. Normalan lang. Tsaka naka-aircon kami, number 2. All throughout nung biyahe, naka-aircon siya. So kung hindi ka siguro mag-aircon, mas mataas pa yun. Napatunayan natin ngayon na bumababa rin pala ang kilometers per liter ng DA17. Kasi ako mataas talaga expectations ko. Ako rin Lalo na ako dahil may initial may initial test ako dito dati. Medyo malaki yung naging difference. Siguro, factor din na kumain kasi tayo, Tol, bumigat tayo. Pwede may kinalaman kaya yung nagpalit ako ng gulong? Di kaya? Hindi. Or same size no? Same lang yan, Tol ako hindi ako nadismaya, hindi ako nalungkot, pero hindi ganun yung ine-expect ko. Ang ine-expect ko nga mas mataas pa. Mga 14, 15, mga ganyan. Gaya na sinabi namin, hindi minanipulate yung test. Tama, kung paano ako magmaneho, ganun lang siya talaga. Normalan lang. Kasi nga, kanya-kanya ng driving habit yan. Kanya-kanya ng bit-bit. So, lahat yan, factor yan. Yung bigat ng sasakyan, ano yung gulong mo, ano yung in-upgrade mo, ano yung dadaanan mo. Tama. Tsaka meron talaga tayong mga karga ngayon. Ayan. So, parang 2 tao katumbas niyan. Kasi ito maraming laman. Ayun, yung mga
Shoutout Kion Sondra. So yun, maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout sa Uni Oil dito sa may MacArthur Highway, sa may dalandanan. Pero ang kita yung Shell. Shell Ang yung kita yung logo. nakikita. Shoutout na rin sa Shell. Maganda tong content na ginagawa mo, tol. At least nakikita natin yung pagkakaiba-iba ng fuel consumption ng mga minivan. Plano mo bang ituloy-tuloy yung ganito? Oo, tol, tuloy-tuloy to. Kasi, syempre si Bukbok, DA64W Smiley, 4x4. All-wheel drive. All-wheel drive. Ilang ulit ko nang na-check yan eh. So, tapos, Ilan kay Bukbok, tol? parang nasa 11.8, 11.9, mga ganyan. So, sabi ko, why not? Testingin natin yung ibang mga minivan, kanya-kanyang build, kanya-kanyang driving habit. So, talagang lahat yun makaka-apekto ron sa fuel consumption. Maraming salamat, tol. Wala ka naman, tol. Salamat din. Kung hindi nyo pa kilala si Sergio Ningero, malamang nakatira kayo sa ilalim ng bato. Ito, Oh, ayan. Sergio Ningero, Mayor TV, Boy First Time. ito. Lord of Thunder. Ayan. Maraming salamat, tol, ha. Thank you rin, At tol. sinamahan mo ako, tol. Maraming salamat. Salamat. So, kung gusto nyo pa ng mga ganitong video, malamang yung mga isasama ko sa mga ganitong video, yung mga members din ng Buhay Minivan Exclusive. Yung, syempre, kanya-kanyang driving style din, di ba? So, ayan, papakita natin lahat yan. Kasi nga, hindi pare-parehas ang fuel consumption ng lahat ng mga sasakyan. Magkakaiba po talaga yan. Punta kayo sa channel ni Sir John Engero Thank you para po. sa mga family-friendly camping trip na kasama ang kanilang minivan na si Watod. Ayan, okay? Sineto ito. Hindi, si Watod, ito yung tinuturo ko, si Watod. Ito si Netoy. Ito si Netoy, yan. Ayan, okay. O, sige na. Ay, wala, nagkamali. Ganun talaga, tao tayo. Okay, ingat palagi. Huwag kang bibili ng minivan. Pero kung bibili ka, message mo ako sa Facebook. Oo, pwede naman. Ayos ba yun, Tol? Okay na, okay yun. Okay. Sara mo na yan. Kung bibili ako ng minivan, kaninong builder ako bibili?